Meron dyan. Yan ang buhay ng OFW, mag-TikTok eh. Hindi naman bayad. Ito. Sinong magaling kumanta? Meron, wala. Marunong lang. Kasi pag magaling ka kumanta, wala nang exam. Accepted na. Ako mag-exam eh. Siya ready ka na siya mag-exam? Ready ka na? Okay. Okay na siya. Mag-exam ko. 1 to 50 items. Ang passing score 149. Uy, ano sir? Yan bali. Alam ko yung iba nagmamadali na dyan. Si Sir pagod na to. Sir. Gano'n na sa noo. Sinsya na yun. Ganun lang talaga mag-talk. Medyo nakakaantok. Hindi naman sir. Pero tulog lang kayo. Okay, gusto yung malaman. At least ipakilala na ako ni Mr. Julan, no? Ang pangalan ko pala, Mr. Sam Carlos, tagapagsalita, Ami Papitos, Miracles Sardina, dito po kayo. Ganda lang sir. Sabi niyo ba, Mr. Sam, nandito, bakit nandito po? Nandito ako dahil sa napakaraming masarap services para sa inyo. Iba't tanong, Mr. Sam, ano naman ang mga services na yan? Ang lagi kong sagot, ganito. Mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Anong gusto mo, ma'am? Mabilisan o matagalan? Sir, one by one. Ano, no? One by one. Ano yung by one? Hindi sir, yung bilis mo Ang sir, sagot wala ko, maintindihan eh. mabilisan o matagalan. Sagot sa akin one by one. Para kang tubay ito ah. Okay! Ako yung kasunod na speaker. Siguraduhin, may inantok ha. Tulog lang. Lagi dito yung pinapatulog ko lang eh. Pero kung makaidlip na, nako, akala niya panaginip lang. Tutulog pala. Umangat na yung kuwit niya sa upuan. Dito kasi si Pasko, bawal dito na kasi mangot. No? Bawal kasi mangot. Kung nakaupo ko dyan, dapat ngiti ka lang ng ngiti. Ngiti lang hanggang matapos ako. Maiksi na naman ang oras ko eh. Napakalaga para naman sa iyo. No? Napakalaga naman para sa inyo. So, Sam Carwausa ng Amipa Pidus. No? Maraming salamat. Welcome po sa inyong lahat dito sa Amipa Pidus. Dapat pero ako ang i-welcome nyo kasi ako nahuli. Dumating. Welcome Okay sir. na ba? Yes. Magtatanong lang, sino mga ex-abroad? Ay, mga ex-abroad. Thank you. 15. Sino mga first-timer? Taas yung mga kamay. First-timer. Thank you. 16. Ang ex-abroad, 15. Ang first-timer, 16. Pero mayroong hindi tumaas ang mga kamay. Magtatanong lang ako. Nakadalawang tanong na ako, magpataas ng kamay. Ang tanong sa hindi tumaas ang mga kamay. Sige nga. Ang tanong, ano kayo? Sabi ng iba dyan, pakialam ko sa'yo. Bilisan mo lang kasi gutom na kami. Huling-huli na. Huling-huli no. Alam nyo, habang ako'y nakatayo dito, ayaw mo mang sabihin, habang nakatingin ka sa akin, alam ko pa rin kung anong nilalaman ang isipan mo. No? Siguraduhin mo lang. Huli ka lagi, huli ka lagi. Okay, sabi ng iba, oo nga. Kasi kami ex-abroad naman. Bakit ulit-ulit na naman tong Pidus? Ex-abroad, tama. No? Hindi nabanggit kanina sa'yo kung bakit nag-Pidus kayo. Kasi sabi ng UWA, DMW, Pidus is a mandatory seminar to all departing contract workers, not only for first-timer, maging sa mga ex-abroad. Dapat, mag-Pidus ka pa rin. Kahit nakilang taon ka sa labas ng bansa, pagbalik mo ng Pilipinas, dapat mag-Pidus ka pa rin. Tama? Oh, kasi mandatory nga eh. Merong mga batas na hindi mo alam noon na sa labas ka ng bansa. Dapat mong malaman yan pagbalik ng Pilipinas. No? Paano mo malalaman? Sino ang nag-update? Pidus. Kaya ka nandito ngayon. Ang Pidus ang mag-update. Sino yung ex-abroad na umabot ng 20 years sa labas ng bansa, sir? 20 years? Thank you, sir. Kamusta? May naipo naman. Mayroon naman po. Okay, sir. May anak ka? Apat. May asawa, sir? Okay. Dalaw. Ilan? Sumugot dalawa, dagdag. Pala sagot to eh. Okay! Sir, pang ilang balik mo na ngayon? Pang 21? Last year po kasi 15 years with the same company. The same Kaya company. exit na po ako, kaya lang i-rehire. Tinawagan ako, Magaling ang biyado balik po ako. kasi tinatawagan. No, sir. Ganito. Nung umalis ka noon, unang pag-alis mo, nagpidos ka ba noon?
Apo, pitos po. Okay. Saan ka nagpidos nun, sir? Sa last time po, ano po ako sa Owo po eh. Sa uwa. Opo, Okay. may- Nakita mo ko doon? Hindi ko lang po maalala. Hindi ko. Hindi mo ako May siya nakita. notification, di ba? Pero yung ba, nawa mo nyo, yung pa. Okay. Malamang, hindi mo talaga ako nakikita doon kasi wala naman talaga ako doon. Totoo hindi. Hindi mo ako nakita kasi wala ako doon. Well, Galing mo pa kasi. dali no, dali. Bigyan. Daming madadali dito. Kaya pag nagtanong ko sa isang tanong lang, isang sagot. Bigyan ka rin, sir. Sobra pa. Okay! Concentrate. Yung focus ng mind sa akin, hindi sa katabi, hindi kung paano makauwi. No? Hindi sa cellphone. No? Dapat sa akin. Concentrate. Kasi yung oras ko, napaka-iksi, pero napagalaga para sa iyo. Sir, yung sasabihin ko ngayon, hindi mo ito naririnig noon. Tama? Marami kayong maririnig sa akin, mga ex-abroad, na hindi nyo naririnig noon. Bakit? Wala naman. Sa pinag-iusan nyo. Tama? Tama. Ngayon nyo lang maririnig. Dahil nandito ako ngayon at nandito ka rin ngayon. Dahil sa mga first-timer, ang daming first-timer. Kukunti na lang yung ex-abroad. Kukunti na lang. Hindi pa kayo magtataka? Bakit kukunti na lang ang mga ex-abroad? Ha? Nandun pa lahat, sir. Nakaipon. Ang iba nandoon pa daw. Ang iba nakauwi. Ang iba talagang hindi na nakauwi. Yes, sir. Kasi nag-migrate na. Okay. Magtatanong lang. Sa mga ex-abroad, isigaw nyo lang yung pinakamalakas yung boses, yung totoong buhay OFW pagdating sa labas ng bansa. Isigaw nyo na. Hindi lang yun nangyari sa'yo. Maging sa ibang mga OFWs. Iparinig nyo sa mga first-timer yung totoong buhay OFW. Nakakapagod. Ex-abroad. Ang sagot nyo lang sa akin, masarap lang o hindi. Dapat lakasan nyo. Okay? Mamili ka doon sa isa. Either masarap o hindi. Ang tanong, magtatanong ka. Una-unahin. Ang tanong, isigaw, ex-abroad, masarap buhay OFW o hindi? Hindi! Isa pa? Hindi! First timer, narinig nyo? Sabi ng mga ex-abroad, hindi, hindi. Sabi ng mga first timer dyan, ha? Sabi ng agency natin, ang sarap buhay OFW. No? Kaya ang iba, after ko mag-talk dito, dahil nawala na ang excitement, halos lahat ayaw nang tumuloy. No? Guys, marami kayong marinig sa akin ngayon. Bakit sinabi ng mga ex-abroad na hindi masarap buhay OFW? Guys, Malayo sa pamilya. malayo sa pamilya. At isa pa, kahit malayo ka lang sana sa pamilya, kahit malayo ka sa pamilya, kung sana ang batas doon at dito, parehas. First timer, iba ang batas dito. Iba ang batas doon. Ulitin ko, iba ang batas dito. Fernando po dyan, no? Iba ang batas doon. Tama? Sabi, sige, simbola ka lang. Mahirap, ikaw ba yan? Wawabawan ko. Oh, sabi ng isa, parang si Bong Revilla, sabi ko, number 16 sa baluta. Noon yun. Guys, dito, marami kayong matutunan. Oo nga, sir. Hindi masarap. Kanina nagtanong ako kung kamusta ang excitement na sa 100%. Bawat sasabihin ko dito, magbawas ako pag may nangyari sa'yo. Sa 100% no, bawasan ko ng 20% bawat na may nangyari sa'yo. 5 times lang naman eh. 5 times lang naman. Kaya kung nakalimang bawas ako, 5 times 20, yung 100% mo na excitement, may tendency mauubos yan. Kaya ang pinakalas ko na tanong, pag nagtanong ko, tuloy ba o hindi? Ang sagot niya lang sa akin dapat, tuloy ang laban. Walang susuko. Walang atrasan. Tandaan nyo yan, ha? Yes, sir. Okay. Tuloy. Concentrate. Ngayon, umpisan ko na. Batas ang ating pag-usapan na dapat mong
malalaman. Magtatanong, sino ang nakapag-sign na ng kontrata? Nakapag-sign lang ng kontrata. 15 uli ang nakapag-sign. Sino ang hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. O, 16 uli. Pero mayroon pa rin hindi tumataas ang mga kamay. Mga tigasin talaga na. Magtatanong lang ako, ano ba kayo? Bakit hindi talaga kayo tumataas ng kamay? Ang sabi ng iba dyan, pakialam ko sa iyo. No? Magtatanong sa mga position. Mayroong nurses. Thank you, ma'am. Welcome po sa inyo lahat. Teachers. Mayroon? Ma'am, ikaw ang leader ngayon. Doctor. Engineer. Wala. The rest, iba-ibang mga position. May nurses. Walang doctor. May teacher. Ma'am, nag-resign po kayo sa work? Actually po, I was a dependent of my husband from the United States. And then, na-hire po ako there Saan? sa US po. Doon ka nagtuturo. Yes, sir. So ngayon, sa Pilipinas, dito nagtuturo kayo hindi? Okay. Because you are a teacher. I'm asking only 2 questions. Kailan ka nag-graduate, ma'am? 2011 po. 2011. Okay. So ngayon tuloy ang pagtuturo mo. Okay. Magtatanong lang ako. Dahil ikaw ay teacher. Your course, di ba, is education, right? Saan ka nag-graduate, ma'am? Sa province po, sir. Saan province? London. London. Your course is education, tama? What is education? Ma'am, sagutin mo ako. Ha? Medyo nakalimutan. Your course is education. Your profession is teacher. Tama, ma'am? Yes po. What is teacher? Medyo nakalimutan din. Seryoso itong tanong. Kasi nung nakaraan, ma'am, ang dami nila dito. Dito! 160 teachers nag-resign sa trabaho. Dito parang hindi ako pinapansin ng isa eh. Makaganito, di 4 pa. Habang nagtutok ako, nagkipagpintuhan. Nung tinanong ko, hindi naman pala talaga siya, kumuha lang daw siya ng tawag ito, experience as teacher. Wala siyang 72 units sa teacher. Nung tinanong ko, sir, what is education? Hindi niya may sagot. What is teacher? Hindi niya rin masagot-sagot. Ako na lang ang nagsabi sa kanya para malaman. Sabi ko, education is a continuous process of learning, ma'am. Tama ba? Yes. Teacher is a noble profession of the universe. Malinaw? Yes, sir. Engineer mayroon. Nurse, hindi ako mag-question. Kasi mababait ng mga nurse sa akin. Ma'am, kahawid mo dating nurse ko eh. Kayo, ma'am. Nung ma-aksidente ako sa series liner, laking sugat dito. Alam niya, sabi niya, ikaw lang ang pasyente na napakabait. At kahit may problema ako, nawawala yung problema ko. Wala pang cellphone noon. Sa Negros Occidental, sa Bacolod City. Alam niya, nagbumaling ako. Wala kami number, wala kami mga ano. Hanapin mo lang ako sa lugar na to. Eh, wala pa uwi. Papunta na ako ng Manila eh. Hindi ko lang alam kung ano na siya, nang nangyari sa kanya ngayon. Pero nung makita kita, ma'am, kahawid mo talaga siya. Hoy! Ma'am, pasensya na ka. Nire-remind ko lang para matandaan mo, okay? Kanina, na magtanong ako kung sino nakapag-sign ng kontrata o hindi. Mayroong nakapag-sign, mayroong hindi. Tama? Yes, po. Kamusta ang excitement? 100%. Malinaw? Hindi na. Ayon sa batas, ang isang OFW, batas ang pag-usapan natin na bago magpidos, dapat siya ay nakapag-sign ng kontrata. Guys, sa mga ex-abroad, alam na nila yan. Tama, sir? Yes, sir. Pero mayroong iba na hindi pa alam. Dapat ikaw ay nakapag-sign ng kontrata.
Sabi ng iba, ha, sign ng kontrata. Bakit kami wala pa? Kung nangyari sa'yo, magbawas ako ng 20% sa excitement mo, ang natira is 80%. Hindi po biro-biro to. Batas ang pinag-usapan natin. Ang gusto ko lang may matutunan kayo kasi, bakit? Kunting pagkamali lang at hindi mo alam, hindi ka pwedeng magsabi na, hindi ko naman alam ang batas eh. Hindi ko lang alam ang labag pala sa batas. Na? Hindi mo alam. Kasi sa batas, walang exemption. No? Meron kasabihan. Ha? Ignorancia legis niminim is usat. Anong ibig sabihin? In Ignorance English? of law. Excuse me. Ignorance of the law excuses no one. No one is above the law. Tama? Kaya bakit mayroong napaparusahan, mayroong nakasuhan at napaparusahan? Kasi walang mas nakakataas pa sa batas. Pag may pananagutan ka, may pagkakamali ka, pananagutan mo. Kaya dapat alamin mo ang batas. Paglabas mo dito, isang batas lang na i-share ko, malaking bagay para sa inyo. Bakit? Lagi kong sinasabi, pag pinasukan mo buhay OFW, dapat ihanda mo ang sarili mo. Alamin mo kung ano ang pinasukan mo. Tama? Kasi hindi madali ang pagiging buhay OFW. Kaya nagbawas na ako na kanina ng 20% sa excitement mo. Ang natira 80%. Sabi niyo ba, mayroon pa ba, Mr. Sam? Mayroon pa. May 4 pa. At dapat, kailangan, after mo magpidos, sisiguraduhin makaalis ka na. Kasi sinasa batas, ang isang OFW mo lang nag-apply at nabisahan, dapat 60 to 90 days prior, dapat na i-deploy na siya. Sir, anong 60 to 90 days prior? 2 buwan hanggang 3 buwan mo lang nag-apply ka at nabisahan, dapat, wala ka na sa Pilipinas, dapat ikaw ay nasa labas ng bansa ngayon, dapat kumikita ka na, at dapat wala ka na ngayon dyan sa iyong inuupuan. Sabi ng iba, tahimik lang, nakatingin sa akin, pinuma sa isipan, oo nga. Kami nga 10 months na nandito. No? Kaya kung nangyari sa iyo, another 20% ang ibabawas ko. Sa excitement mo na 80%. Ang natira? 60%. At dapat, bakit ka kailangan makaalis? Kasi nasa batas. No? Nasa batas yan. Kasi hindi ka lang nakapag-sign ng kontrata, hindi ka lang nakapag-pidus. Ang iba dyan nakapagbayad na ng placement fee. Tama? Yes, sir. Mayroon kasi minsan naman, mga tinatawag na salary, no? Placement fee. Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee, guys? 20. Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ni iba, ha? 1 month salary? Bakit sa amin sobrang laki? May ibig sabihin, another 20% na naman ang ibabawas ko sa excitement mo. Ang natira is 40% na lang. Dapat katumbas na isang buwang sahod pagdating sa labas ng bansa. At dapat, pag nagbayad ka sa ang lugar, sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max, mall, hotel, o restaurant, wala sa nabanggit ko na lugar. Tama ang sagot niyo, dapat sa agency. Tama, sir? Mga example, tama? Yes po. Dapat sa agency. Ang iba, tahimik lang, pero nasa isipan. Ha? Agency. Si ma'am sa McDo. Ang sagot ng iba, bakit kami sa Jollibee? Nung marinig ko bakit sila sa Jollibee, sumagot yung kanyang katabi. At least, pinamihinda tayo. Ang sabi ko naman, hindi niya pira yun. Pira mo yun. Tama? Dapat sa loob ng agency. May sumigaw dito nung nakaraan. Sir, bakit kami
sa GCash, pwede ba? Pwede yun kasi parang hindi ka na mapagod, no? Huwag na kayo pumunta sa agency, ha? No? Diyan lang kayo sa probinsya, importante ipadala niyo through GCash yung payment. Pagkatapos, kung ipapadala ninyo, ay paluap nyo na lang ako dito sa tinitindahan ko sa bahay sa Las Piñas, no? Nung pinuntahan nyo dati, nung bago tayo magkilan, puntahan nyo ako dito kayo mag-follow up. 3 months after, nung mag-follow up, wala na sa kanyang bahay na tinitindahan. Nangupahan lang pala. Sino ang mga biktima? Sila ay mga teachers. Ma'am, nag-resign as teachers, no? Hindi na ang opportunity papuntang Korea magtrabaho as front figure. Times 5 ang kanilang salary. Doon sa trabaho nila as teachers ay times 5 po. Alam niyo po, umaabot ng ilang taon na naghintay, ay ilang buwan, hanggang ngayon hindi pa rin nakaalis. Guys, 280,000 bawat isa. Kaya ayaw ko na yung nangyari sa iba, mangyari sa inyo. Ayaw ko na nandito ka ngayon, paupo-upo, hindi mo alam yung mga nangyari sa iyo, no? Kasi baka mamaya, super excited ka kasi, end of presentation. Sunod dyan, certificate. Pagkasunod doon, despedida, no? May alam pang despedida, no? Ngayon, ayaw kong maulit yung nangyari sa kanila. Sinundan ng 20 na from Batangas. 178,000 bawat isa. Guys, anong bansa? Malaysia, Poland, South Africa, Czech Republic, Japan. 178,000. Medyo maliit lang naman. Maliit po yun. Saan sila ngayon? Sabi ko, sana noon pa lang. No? Kung nakarating na sa akin, tapos na sana ang problema niyo, mababawi sana yung pera niyo. No? Kaya, sa mga taga-agencies, kung mayroon dyan, ingatan nyo, mahalin nyo yung inyong mga OFWs. Marami man kayo marinig sa akin, nakatakot-takot. Huwag kayong mag-alala. Kung may taga-agency dyan, hindi po mag-back out ang inyong mga aplikante. Pinaparating na namin sa kanila para mapangalagaan sila. At number 1, kayo na taga-recruitment agency kung mayroon dyan, ha? Kasi bakit? Pag hindi nila alam to, at hindi nyo rin alam, pag may nangyari sa kanila, at nahuli yung suspect sa labas, maaaring may madadamay. Maaaring madadamay ang agency. Lagi namin sinasabi, para magiging aware kayo lahat. Hindi madali ang pagiging buhay OFW. Kaya tingnan nyo, kung nangyari sa kanila, sa inyo, nandyan ngayon, nagbayad, hindi sa loob ng agency, another 20% ang ibabawas ko sa excitement. Ang natira, 20% na lang. At dapat pang nagbayad, ano mayroon? Dapat ay mayroong kaukulang resibo. Ang iba nakatingin lang sa akin, pero nasa isipan, resibo? Bakit kami wala? No? Kaya normal lang. Pagdating sa usapan na to, sinabi ko, concentrate sa akin, yung focus ng mind sa akin, hindi sa katabi at hindi sa cellphone, pero ang iba, unti-unting lumalabas. Hindi lang man nagpapaalam. Lalabas. Sinabi ko, huwag lumabas, pero talagang lumabas, hindi nagpaalam. Wala akong magawa, siya'y aking sinusundan na lamang. At pagdating sa labas, siya'y aking natatagpuan sa may bandang sulok. Siya'y may tinatawagan. At alam niyo kung anong narinig ko sa kanya habang silang nag-uusap, ang narinig ko ganito, Ma'am, bakit may alam pa kayong kapidos-pidos sa amin? Wala ang kaming pinirma na kontrata. Sobrang laki pang kinuha niyo sa amin na pera. Problema, no? Ang iba, hindi lumalabas. Pero ang ginagawa, napilitan. Hala, chat ng chat doon sa cellphone. Nanggigigil pa. Ay, kasi walang signal din. Bakit ginawa niyo to sa amin? Mabuti na lang nakadaan kami dito sa Pidos. Di ba, man? Di ba? Nakakatakot, no? Ang nangyari. Maraming salamat.
tayo uuwi na lahat. Ma'am, kararating mo lang. Kararating mo lang, ma'am. Halika dito, ma'am. Mayroon pa ditong upuan para sa'yo. Huwag kang mahiya, ma'am. Abante, ah. Mayroon dito. Dito may upuan dito, ma'am. Mayroon dito. Dito, ma'am. Yan, dito, ma'am. Yan. Pala, okay, ma'am. May upuan pa dito. Yan. Huwag kang mahiya. Ratatatang, tang. Okay. Okay, ma'am. Alam niyo dito, ibang pidos to. Daming pidos dito. Pero, tingnan niyo, dinadayo. O, bakit? Dinadayo. Hindi ka lang gutom ka, pero nawala yung gutom at antok, tama? Yes, sir. Tapos, try mo sumilip sa ibang pilos, ang daming inantok. Pero dito wala. Kaya si ma'am pumunta dito, ma'am. Yung pilos niya iba doon. Ayun na, akala ko dito. Ma'am, kabila, ma'am, kabila. Ma'am, sulat-sulat, ha? Oh, grabe naman kayo. Dami kasing pidos dito. Oh, diba? Dinadayo tayo dito. Alam nyo, pati ibang speaker. Naglalabasan pa yun, ibang mga pidos. Sumisilip. Pati mga guarda. Bakit? Dito! Marami kang matutunan. No? Walang antok dito. Tama ba? May inantok? Wala. Wala! Kaya dapat mayroong resibo. No? Resibo. Kaya kung nangyari sa'yo, ibabawas ko pa uli yung natirang 20%. Wala ang natira. Sir, paano pala kung nangyari sa amin lahat, sir? Ang iba, hindi na makagalaw-galaw. Gusto nang lumabas, ay naunahan ko na. Sabi ko, ang iba gustong lumabas, hindi man lang nagpapaalam. Ang iba, oh, hala, tayo kung ano cellphone, no? Okay. Huwag mag-alala. Sa mga narinig nyo sa akin, may ibig sabihin, pag nangyari sa'yo, meaning to say, guys, you are a victim of illegal recruitment. That is a violation of Republic Act 8042 of anti-illegal recruitment yung nangyari sa'yo. Violation of Republic Act 8042 of anti-illegal recruitment or 10022 as amended of anti-human trafficking violation. Mr. Sam, bakit alam mo? Yan ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. Kaya kung bakit kayo magtataka, habang ako'y nakatayo dito, panay ikot ang cellphone ko. Naka-video pa. Bakit? Yung hindi ko nahuhuli sa labas, dito ko nahuhuli sa loob ng pilos. Kaya may ibig sabihin, pag nasintruhan ka ng kamera ko at biglang nag-blink yan, ang ibig sabihin, positive. Ikaw na yung hinahanap ko. Marami dito, kahawid lang ng mga kahawid lang ng mga at large. Kala mo, maganda din yun sila. Ingat, ha? Kasi bakit? Ingat, laging mag-iingat. Lagi ko sinasabi, mag-iingat kayo sa inyong pag-uwi. Sinabi kanina, di ba? Yung mga bag nyo, kailangan nakasara lagi, naka-lock lagi yan, no? Yes, sir. Kasi hindi nyo lang pagdating sa airport. Pero, yan ang sinabi dito, no? Pero dito sinasabi ko, hindi lang kayo mag-iingat doon sa airport hanggang sa inyong paglabas, no? Sa akin, lagi kong sinasabi, hindi lang sa airport, pati sa loob ng pidos, mag-iingat kayo. Hindi lang sa sakyan, pati sa loob ng pidos, mag-iingat kayo. Kasi kailan mo lang nakilala yung katabi mo. Tapos, magtataka ka, akala mo may laman pa ang bag mo. Paglabas mo, dito wala na. Tama? Kaya tingnan mo ang mukha ng katabi mo dyan ngayon. Kaya sabi ng iba dyan, nagkaganito na ka. Sa likod mo. Dami na dali. No? Alerto. Bakit ko sinasabi? Last week yan po sa labas. From agency na budol. Napanood niyo yun? Yes, sir. Hindi niyo napanood? Sinabi po sa amin, sir, Sir Julan? Yes, sir. Mapapanood niyo yan mamaya. Mapapanood niyo. No, lahat panoorin niyo. Yan.
Makikita nyo yan sa YouTube channel. No? Mapapanood nyo dun. Pati kayo bukas, mapapanood nyo ng mga mukha. Sa YouTube channel ninyo. Bukas, lahat kayo ay sikat na. Okay? Yung Susan! Ang dami ko pang dapat sasabihin. Kaya lang, medyo malakas ang ulan. Signal number 8. Wala, paambon-ambon lang. Makawin kayo ng maaga. Ano daw oras kayo makalabas? Alas 3, tama? Yes, sir. Earlier than 3 p.m. makakalabas na kayo. Kasi akong speaker nyo, na? Okay. Lahat, Mr. Sam, alam mo pala yon, mga sinasabi, yes, yan ang trabaho ko. Ayaw ko nang isa-isahin pa. Nahuli namin sa may Bulacan. Hindi, kasi doon sa Bulacan, white slave ang kaso. 15 sila. Nirecruit papuntang Malaysia. 45,000 daw ang sahod ng bawat isa. Yung pala pagdating doon, hindi 45,000. 45,000 ibininta ang bawat isa. Ang kaso, white slavery. Pinag-rape, pinagtutulungan, 20 piano bawat isa kada gabi. And sure, nahuli namin ang suspect. No? Sa Bulacan, nakausap ko yung mag-asawa, anak ng suspect. Sabi ko sana, pwede matawagan yung parents niya, ayaw. Yung suspect wala sa bahay. Walang cellphone. Sabi ko, hindi ko makapenetrate nito, gagawin ko na lang. Magpapanggap para mapasok ko ang bahay. Kasi wala daw cellphone. Nung sinabi ko, Miss, pag hindi nyo makontak yung mami nyo, delikado ang bahay nyo kasi may problema ang linya ng Meralco. Ano ka po? Kasi sa Meralco po kami. Pagpasok namin doon, doon na nalaman na hindi pala ako taga Meralco. Dalawa lang kami. In short, nakipag-communicate yung magulang, nadali namin sa is-interview. Pamangkin ng isang kernel. Akala, uubra yung kernel niyang tiyuhin. Hindi naman siya uubra sa akin. Hanggang pagdating ng kamprami sa CIDT, may nakailang pa na yung abogado, no? May nakialam pakawalan ng suspect. Sabi ko, bakit pakawalan? Eh, nahuli na nga pakawalan pa. Alam niyo, yung 21 years old, kinablan, buntis. Nakasiyot lang siya, tapos parang inaakit pa ako. Tanong kung binata pa daw ako. Grabe talaga. Alam mo, kapag dating na kang prami, may kailangan na abogado, pati kayo na. Nung nilive ko na sa radio, lagi ako nag-live nun. Pag may narinig kayo, 2001 hanggang 2003, nakalive ko sa radio. Sa extra lang, ang extra kasi pag mga simula, hindi sa tumatagal yung nangyari doon. Sa extra, malilinig nyo. Pag sinabi, mula sa lungsod ng Makati ito si Babat Rupa, mula sa lungsod ng Kamprami ito si Babat Road 141 ang oras yung pinang may tulong lakas, 50,000 watts. D-W-I-Z! Ako po yun. Sa isang radio, pag sinabi, mula sa lungsod nila, ito ang RH News sa may Karbausa, ang naglilingkod sa pagbabalita. Ma'am, ako rin po yun. Ma'am, maganda mong boses ko, ma'am. Okay, salamat, ma'am. Kasi isa tinanong ko kahapon, sabi niya ay, Nung tinanong ko bakit, sabi niya, kasi ang pangit mo eh. Alam mo, may tagapagtanggol ako, ma'am. Kung sino ang pinakabaganda sa loob ng Pilos, siya pang tagapagtanggol ko. Sabi ng isang pinakabaganda, bakit? Wala naman yan sa mukha eh. Nung tinanong ko, ma'am, sa ano yan, ang sagot sa akin, sir, sa performance yan. Ibig sabihin, sa pagbabalita, wala sa mukha, sa performance. Tama man. Sa isang dyaryo, ako si kaagapay natin. Sa isang dyaryo, ako po si Latigo ng Bayan. Kaya kung bakit ako dito, ipinagpatuloy ko ang pagtulong sa mga OFWs patulad niya ng mga problema sa Lubatala sa Marsa. Ngayon, lumaylo ako sa mga radio niya, pero kinuha pa rin ako ulit. Sa DWIC last Friday, ano kami, pero sabi ko malayo. Lumaylo ako dyan, radio at saka dyaryo. Pinagpatuloy ko ang aking YouTube channel, ang Kaagapay ACTV. Ano, sir? Nanonood ba kayo ng YouTube channel? Yes, sir. Kaagapay ACTV. ACTV? Ipinagpatuloy ko. Kaya bukas, lahat kayo ay nasa social media na. Ano? May cellphone, mayroong data. Kung kayo ay nagpicture-picture dito kanina, ang purpose noon,
lahat ng number matawagan nyo just in case of emergency. Malinaw? YouTuber ka man. Sige, ina-appreciate ko kung mga YouTuber din kayo. Pero kaiba to. Yung Kaagapay ECTV, i-search nyo sa YouTube. Yan. Hanapin nyo. Lahat, kung may cellphone, pagganahin nyo. Panoin nyo. Marami pa kasi akong kwento na dapat ikikwento sa inyo. I-search nyo sa YouTube. Kaagapay space ECTV. Nakasalimin kulay itim. Nakasombrero kulay itim. Na parang cowboy. Nakita? Lahat kayo may cellphone? Yes, sir. Di ba halos lahat kayo ang daming mga fake news na mga mga YouTuber, na mga vlogger, no? Diyan ang lalabas, hindi fake. Totoong totoo kayo ang lalabas diyan. Kasi bakit? Dumaan kayo ng pinos. Ang mukha na lalabas diyan ng tayo. Nakita niyo na? Nakita niyo? Itaas yung cellphone niyo, itaas, taas. Oh, pag nakita nyo, wala kayong ibang gagawin. Kung hindi subscribe nyo. Bakit? Subscribe lang kayo. Maniwala kayo sa akin. Ha? Ang dami followers no? Sa akin. Iba dito. At kagandahan, pag sinubscribe nyo ako, isubscribe ko rin kayo.